there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito na naman, isang reaction video na naman galing kay Goosebumps. Ang daming reviews ng ating mga reaction video ha. Hindi pa ako makapag-mukbang kasi sobrang umuulan pa, di ba? Kita nyo naman panahon, 3 weeks umulan. So ito, pamagat nito ay labis ang takot ng ina dahil sa malignong bumisita sa kanila. Grabe. Pati maligno bumibisita sa bahay, yan ang mahirap mga tol ha. Kaya wag natin patagalin to, subscribe nyo si Goosebump at malapit na siya mag 200,000 subscriber, galing. So ito, tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Asleep. Si Amy Rivas ay isang ina na may 2 anak. Madalas ay siya ang naiiwan kasama ng mga bata lalo na sa gabi. Masyado pang baby mga anak niya, magkasunod lang halos. No? Habang nasa trabaho ang asawa niya. Sa kanyang account, ang madalas niyang content ay silang 3 mag-iina at ipinapakita niya ang mga struggles kung paano niya patulugin ang 2 anak nila sa gabi. Basta ang kadalasan sa mga At least, katabi niya yung mga anak niya, yung ibang mga magulang, hiwalay, no? Iba yung kwarto ng baby pa. Tapos iba yung kwarto ng magulang, yun ang ito, at least katabi niya. videos niya ay about motherhood. Pero noong June 15, alas 2 ng madaling araw, tulog na ang mga bata at tulog na din si Amy nang i-check niya ang CCTV Oh my God. kinabukasan. Ito ang kanyang nakita. Ay, may anino. Oh! Na-detect yung CCTV Mayroong motion detector yung CCTV. Legit to mga tol, legit. Habang natutulog ang mag-iina, may makikita kang maliit na anino na parang usok lang ang dumaan sa ulunan nila at sumuot sa ilalim ng unan. Oo nga. Makikita mo din sa video na parang nahatak ng kaunti ang punda ng unan sa itaas, ganun din ang Ay, punda ng oo nga, unang legit gamit to. nila. Matapos nun ay bigla na lang umangat ang unan sa kaliwa nila at nang mag-pan ang camera sa gawin ng unan na yun, Hindi na, ang bagal ng camera, hindi nahuli yung multo. wala ka namang makikitang gumalaw nito. Ilang beses na nga siyang nag-post ng video na wala ang asawa niya at tanging silang 3 lang ng mga bata ang magkakasama sa kwarto. However, ang videong napanood nyo ay ang unang beses na may kababalaghan silang nakunan. Ayun Kung legit anuman ang itim na usok ay hindi na nakita pang muli sa camera. So, what do you think happened here? Is it a clear case of a ghost starting to hunt a family or is it something else? Paulit-ulit na nga daw niyang pinapanood ang video pero wala pa din siyang makuhang sagot sa nangyari. Wala, malinis na At bukod multo. dito, nawala na nga daw ang peace of mind niya at hindi na mawala ang pangamba sa kanya dahil sa nakita niya. Ako din, di ako makakatulog dyan, malabo. Walking on the sea. Nagbabakasyon ang pamilya ni Kimi sa islang napapalibutan ng dagat. Sa umaga ay ine-enjoy lang nila ang mga tanawin at gano'n na din ang mapalapit sa mga isda. Sa gabi naman ay nakaupo sila sa pampang habang nakaharap sa dagat. Sarap ng Habang dagat, sila no? ay masayang nagkukwentuhan, may napansin silang kakaiba sa gitna ng malawak na dagat. Nang videohan ni Kimi kung ano. Ay, Ito yun. ang kanilang nakita. Ay, nga naglalakaw. Daw. Uy, naglalakad? Ano? Kamay ito kanina. Waraan mo. Parang naglalakad sa tubig, no? Nakaw niya ho. Bagan ani ko na. Oo, wara na. Wara na. Nang i-zoom Naglalakad sa tubig? in ni Kimi ang camera, medyo may kalayuan na mula sa pampang ay makikita mo ang isang itim na figura ng Di ba kaya nagsasurf lang? tao ang naglalakad sa tubig. Ang pagtatakang tanong ni Kimi ay bakit hindi ito lumulubog sa dagat kung tao nga ito. Ngunit bukod nga doon, mas malaking kababalaghan sa kanila ang sumunod na nangyari. Dahil habang nakikita mo ang itim na figura na naglalakad,
Isang sandali lang ay bigla na lang itong Nawala. naglaho na parang bula. Oo nga, Sa hindi nagsasurf, nawala eh. video, malinaw mong makikita na sa simula ay naglalakad pa sa dagat ang itim na anino hanggang sa nagmistula na nga itong parang usok na lang at saka ito nawala na lang kahit pa sinusundan nila ito ng camera. May multo nga ba sa dagat na napuntahan nila? O hindi kaya ay nahirapan ng i-track ng camera ang naglalakad dahil na din sa madilim na background? Tama. Ikaw na ang magpasya. Nawala kasi doon sa liwanag ng buwan, kaya parang naglaho na siya. The Cousin. Sa maikling video na ito ni Stubay na uploaded noon pang October 2020, magkasama siya at ang pinsan niyang nagtatrabaho sa subway sa Atchison, Kansas. Paborito ko yan, Subway. Ang kanilang bayan ay pinaniniwalaang isa sa pinaka-haunted na lugar sa Amerika. Isang beses, nakatuwaan niyang videohan ang pinsan niya sa trabaho. Ngunit nang panoorin nila ang video, kinilabutan sila sa nakita nila. Uy, gagi, may nakasilip naman sa basurahan. Takot ko. Wala, gumagalaw yung mata. Nakita mo ba yon? Nakita ko. Sa pagdaan ng pinsan niya, tignan ang basurahan sa likod niya. Makikita mo ang isang maputlang mukha na may nanlilisik na mata ang nakatingin sa kanya. Mapapansin mo na pumikit pa nga ang mga mata nito Oo nga, at gumalaw yung mata. kapansin-pansin din ang paggalaw nito sa loob ng basurahan. At nang maglakad ang pinsan niya patungo sa kanya, Wala na. bahagya mo pang makikita ang parte ng mukha nito at tila ba nakamasid pa din ito sa kanila. Dahil 6 na taon na ang nakalipas nang may upload ni Stubay ang video, mahirap tiyakin kung totoong nakunan niya nga ito o baka ginamitan niya lang ito ng matinding editing o hindi kaya ay AI generation. Ganun pa man, marami sa mga nakapanood ng video niya ay kinalabutan din sa nakita nila. So, ano sa tingin niyo? Gusto ko yun nagtago lang. Ano daw to, kuruho, tapos nagtago dyan kasi break para makatulog. Sa basurahan din. Pero pili ko, AI or edit. Kasi ang posible naman merong dyan, multo dyan. Pero mo, multo ka na, sa basurahan ka pa talaga nagtago. Parang hindi ako naniniwala doon, di ba? Ito o clever editing lang? Got pulled. Sa videong ito na shinare ni Gilbert Oñate sa kanyang social media account, makikita mo ang lalaking nakaitim ang nag-aayos ng sofa o hindi kaya kama sa loob ng kwarto. Makikita mo rin ang isa niyang kasama na natutulog sa couch at ang isa pa niyang kasama na pumunta sa kabilang kwarto. Tahimik at halos hindi nga sila nagkikibuan nang umupo ang lalaki para ayusin ang ilalim ng kama. Tignan ang susunod na mangyayari. Ay! Nadulas ba siya o parang may humila? Matapos na ilagay ng lalaki ang mga gamit niya sa lamesa, tumalungko na siya para ipagpatuloy ang ginagawa niya. Matapos niyang hawakan ang frame ng kama, makikita mo na parang may humatak na lang sa dalawang paa niya. I don't think na dumulas lang ang mga paa niya sa sahig. Dahil kung titignan, nakaangkla pa ang kaliwang paa niya at medyo may distansya ang ginawang paghatak sa kanya. Oo nga, no? Sa lakas nga ng pagkakahatak ay napahawak pa nga siya sa sahig. Matapos nun ay kapansin-pansin din na natakot siya sa nangyari dahil mabilis siyang napatingin sa likod niya. Napatingin din siya sa taong natutulog sa sofa at nang mapansin niyang walang ibang pwedeng gumawa nun sa kanya, ay mabilis na din itong lumabas ng bahay. Meron kayang naninirahan sa bahay na hindi nila nakikita? Tingin ko para sa akin tingin ko nadulas. Tumingin siya sa kasama niya sa likod kasi baka nakita siya, mapapahiya siya. Pero ko nadulas lang.
Feeling ko lang. Ito ba ay kaso ng paranormal o maaaring dumulas lang ang paa niya sa Feeling ko dumulas lang to. Pero tapos, muntik na siya mapahiya kung may nakakita. Ay, kaya nakita ng CCTV. Napahiya din siya. sahig? Ikaw na ang humusga. Ayun o. Pero ang layo ng pagkakadulas eh, no? Talagang parang hinigit yung pagkakadulas eh. Ewan ko kayo, bahala kayo mag-comment niya sa baba kung ano sa tingin nyo. Nadulas o may multo? Collide. Nagtatrabaho si Madeline Jade bilang isang healthcare worker o certified nursing assistant sa isang hospital na meron ding hospice care. Kadalasan nga ng mga pasyente niya ay mga matatandang hindi na kayang alagaan ang sarili dahil sa edad nito o hindi kaya ay dahil sa kanilang sakit tulad ng dementia. Sa videong ito, dinadocument lang daw niya ang nangyayari para ipakita sa asawa niya pag-uwi niya. Ito, bag-hospital, sure to. Nagtatrabaho siya ng night shift at ilang oras na nga lang daw ay matatapos na ang 12 oras na trabaho. For some reason, ikatlong beses nang nagbubukas ng call light sa isang kwarto. Ang call light ay ang button na ginagamit ng mga pasyente kapag may kailangan silang tulong. However, sa kwartong yun, wala namang pasyente o residente ng mga oras na yun. Ngunit kahit ganoon, kailangan niya pa din puntahan to para patayin ang call light. At habang ginagawa niya to, Takot siya, may pumindot ng call light. ito ang sumunod na nangyari. Tama pala, nakakatakot na eh. Alright. This is for documentation. Proof to show my babe when I get home. This is the third time. See that bathroom light going off? Oh my God. This is the third time in my 12-hour shift. Mind you, Ayan oh, may call mind light. you, empty room. I'm so fucking scared right now, I swear to God, bro. No one wanted to come down with me, fucking assholes. Oh, hell no. Creepy nung kwarto pa lang, creepy na. I'm so scared to go in there. Huwag ka na pumasok, boy. Kaya mo na siya mag-call light. Call light. I gotta ask my coworker to watch me. Kay, watch me go in this room, please. I don't want to go in there by myself. I'm scared. Watch me go in there, okay? Oh, this old lady. Nobody. I know, but watch me because I'm scared. Walang tao. Ain't nobody in here. Call lights up there. Sa kanyang takot ay nagtawag pa siya ng ibang katrabaho niya na panoorin lang siya. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga hindi pa ng ospital dyan, pagka na-confine kayo sa loob ng room ng ospital, meron yung pipindutin nyo na parang alarm. Para kung emergency or tatawag kayo ng nurse, pipindutin nyo na lang yun. Habang nasa loob ng kwarto, malamang ay may iba na din siyang nararanasang kakaiba noon kaya ganun na lang din ang kanyang takot. Nang puntahan niya ang loob ng banyo at ang tabi ng kama niya ay wala naman siyang ibang nakita. Pero ang hindi niya alam, bago pa siya pumunta papalapit sa kama, may nahagip na palang boses ang camera niya. Tibay, narinig pa yun. Ain't nobody in here. Oh, help me. Ain't nobody in here. Oh, shit. Nakakilabutan ako, healthy. Tapos pinindot yung para, kasi pag pinindot mo, ibig sabihin health talaga eh. Bago niya sabihin ang salitang "Ain't nobody in here", maririnig mo ang isang disembodied voice na sinabing, "Help me." Is it just a coincidence o ito ay boses ng dating pasyente sa kwarto na yun? Kung ganoon, ito ba ay ang kaluluwa na may gawa din ng pag-ilaw ng call light at nang hihingi pa din ng tulong sa kanya? May mga nagsasabing may electrical problem lang sa call button. Pero papaano mo ipapaliwanag ang boses na nang hihingi ng tulong? Tama. Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang Iba talaga pag ospital, mga to, nakakatakot talaga dyan. So ito pa, dalawa to Pamakita mo nito, minulto sila habang kumakain lang sa kusina. Diba? Multo, wala pinipili talaga yun eh. So game!
Airsoft Sight. Sa videong ito nakuha sa airsoft sight ng ama ng poster, dalawang occasions ang nangyari na hindi maipaliwanag. Malalim na ang gabi at wala ng player sa site ng mga oras na yun nang bigla na lang may kakaiba silang nakita sa surveillance camera. Bago ko ipakita ang video, importanteng malaman nyo na mali ang oras na nakalagay sa CCTV. Okay. Panoorin ang video. Wow, may naglalakad sa Sa kaliwa. unang video, makikita mo na may nahagip ang camera nila bago ma-activate ang night vision nito. Oo nga, anino. Malinaw mong makikita ang taong nakasuot ng itim na naglalakad papalayo sa camera. Makikita mo pa ang bawat paghakbang nito at tila nagsha-shuffle pa ang itim na figura sa paglalakad nito. Tama. Bukod doon ay may maririnig ka ding mga ingay sa video. Ang encounter na ito ay kuha pa noong July 2024 at mahigit isang taon nga ang nakalipas, September 2025. Muli nilang nakita ang parehas na figura. Ayun, no? Sa Oh my. pagkakataon namang ito Maganda talaga yung legit eh. habang naglilinis ang isa sa mga staff sa airsoft site. As he looks up in the camera, makikita mong wala namang tao sa Kaya paligid nga. niya. Then, out of nowhere, bigla na lang lumabas ang isang itim na imahe ng tao sa Patay. kaliwang gilid Oo ng nga, video. gagi, oo nga. Katulad ng nauna, eto din ay nakasuot ng itim at ito ay naglalakad sa direksyon ng lalaki sa camera. Notably, mapapansin mo na may hawak din itong wooden stick o tungkod Oo at nga, no? ginagawa din nito ang parehas na shuffling movement katulad ng sa nakunang video, isang taon na ang nakalipas. Pero 1 year apart yung video, no? ang nakakapagtaka lalo, wala kang makikitang mukha nito. Tanging ang katawan lang ng itim na figura ang makikita mo. Ayon sa poster, sila ay nakatira sa Wales, United Kingdom, and he is pretty certain na walang hayop na ganun sa kanila na pwedeng mag-resemble sa dalawang figurang nakita. So, ang tanong, haunted ba ang airsoft site ng tatay niya? That they actually managed to capture two different apparitions of the same entity, only it's a year apart. Ikaw na ang magpasya. Ganito yung legit talaga. Unalone. Ano Sa videong ito ni Lex C14, siya ay gumagawa lang ng video tungkol sa kung anong gusto niyang maging paglaki niya when something terrifying happened. Halos lahat ng content niya ay pinapakita lang niya ang kanyang favorite hobby na crocheting. At Ganda. ipini-feature lang niya ang mga natatapos niyang gawin. However, sa pinakahuling video niya, isang kaganapan Bata to. ang nangyari na nagbigay ng trauma sa kanya. Sabi ko, matotroba to eh. Okay, so I'm gonna be a surgeon because this is like Oh What? my God. what the frick? Sa video, tanging si Lexi lang ang nasa kwarto. Matapos niyang sabihin na she is gonna be a surgeon, you can clearly hear a voice responding to her, but in a sarcastic manner. Ano sinabi? Parang ang sinabi nito na, "What are you?" or What are you? "Behind you?" I'm gonna be a surgeon because this is like I'm Oh. gonna be a surgeon because this is like Malakas Eto, makapaniwala to dahil makikita nyo sa reaction ng bata. Hindi naman maarte yung bata eh. Napakagaling niya umarte kung ano, unless na artista talaga siya. Genuine, or bahala na, basta totoo yung kanyang reaction. at malinaw ang rehistro ng boses sa camera at narinig din ito ng bata. Dahil dito ay nagulat na lang siya at napatanong ng what? At hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Makikita mo ang genuine fear sa mukha niya at matapos nga nun ay napalabas na lang siya sa kwarto niya. Some claim ito daw ay mimic at ang sabi naman ng iba ito ay spirit guide.
Matapos ng video niya na ito na ini-upload noong May 31, wala na siyang naging update pa o bagong video na inilabas matapos noon. Could it be just a hoax o meron talaga siyang kasama sa kwarto noon? Ang problema lang, hindi pala tao ang kasama niya, kundi maligno pala. Legit yung reaction ng bata eh. Hair problem. Ay, Diyos ko, hair problem. Yan din ang problema ko. Si Lizeth Alejandra ay nagtatrabaho bilang isang waitress sa isang restaurant. Naniniwala siya gano'n na din ng mga katrabaho niya na may nagpaparamdam talaga sa restaurant nila. Pero lately, iba na ang nararamdaman niya. She thinks that she's now being targeted by the spirit. Oh my Kung God. bakit? Tignan ng video. Oh, may gumalaw sa buhok. Problema ko din yan, may gumagalaw minsan sa buhok ko eh. Hindi ko nakikita kung sino. During her break, she's just nibbling some snacks. Then, all of a sudden, may naramdaman siyang humatak ng buhok niya. Luckily, nakita din ito sa CCTV ng resto. Makikita mong umangat ang ilan sa mga buhok niya. Oo nga. Matapos nun, Ako din mga tatlo, umaangat sa akin pag may humahawak sa ay buhok. napahawak na lang siya sa ulo niya at napatingin sa likod niya. Dahil walang ibang tao sa likod niya, ay napatayo na lang siya at dahan-dahang umalis. Talaga Ngunit tatakbo ko niyan. matapos lang ang 3 araw, Pero ano naman? naramdaman niyang may gumalaw na naman ng buhok niya. Oh my God. Ayun na naman oh. Oh my God. This time, hindi hinatang Legit! ang buhok niya, pero parang may something ang humawak nito. At hindi nga ito ang huling beses na nangyari ito. Ay, meron na naman. Makikita mong muli ang buhok niya na parang biglang Siguro yung multo, ano siya, parlorista siya, no? Mga, siguro nagpa-parlor, nagugupit ng buhok, kaya trip niya mga buhok. lang nag-fold inward ng 2 beses. Na kung sino man o ano man ang may gawa nun ay parang ang nakakatuwaan ang buhok niya. Ang sabi ni Lizeth, at that point parang medyo nasasanay na nga daw siya sa nangyayari. Kaya makikita mo sa videos niya na hindi na din ganun kagrabe ang reactions niya tuwing may gagalaw ng buhok niya. Ako din, minsan nasanay na rin ako na pag may gumagalaw ng buhok ko. Pero ano sa tingin niyo to? Dapat nga ba siyang makampante sa mga nangyayari? Ikaw na ang magpasya. It begins. It begins. Ang videong mapapanood ninyo ay ipinadala ng isa nating ka-goosebumps na si Dre mula Taytay Rizal. Ang kwento niya, may mga pagkakataon na tuwing aalis sila ng bahay ng girlfriend niya, nagugulat na lang sila na pag-uwi nila ay nakabukas na lang ang TV nila kahit nakalock at walang tao sa bahay. Oh my God. Isang beses, manonood sana siya ng TV nang may mapansin siya dito. Tayong bata dito at di natin hinahawakan yung TV. Oh, may kamay. Manood kanina. Ano, gusto mo yung biglang nagkaganto. Hawak na to, oh. Bata to. No, parang kami ng bata. Tingnan yung kamay ko sa ano. Sa screen ng TV, makikita mo ang mga small handprints na parang nga daw galing sa bata. Inilagay pa niya ang kamay niya sa harapan ng TV para maipakita ang pagkakaiba ng size ng mga prints sa screen ng kamay niya. Although aminado naman siyang may ibang batang nakakapasok sa bahay nila. Pero 3 taon pa lang daw ang bata Oh, at hindi kaya abutin ng bata yung 3 taon. posible nga daw maabot ito ng bata dahil mataas ang pagkakasabit ng TV nila sa pader ng bahay nila. Although this can easily be debunked dahil pwede namang tumungtong ang bata sa silya. Pero ang sumunod na nangyari, Oh, meron pa kasunod mas yan. lumakas ang paniniwala nila na meron na talagang nanggugulo sa kanila.
Ay! Wala, meron na nga. Nagulat nga yung pusa eh. Oo, nagulat yung pusa mga tol. Walang tali yan ha. Sasara. Uy, mahirap buksan to ha. May magnet yan. Sa video, makikita mo na bigla na lang bumukas ang pinto ng freezer ng refrigerator nila. Bago pa nga daw ang ref at brand new din nilang nakuha to. Kaya laking pagtataka na lang niya dahil kusa na lang itong bumukas ng mag-isa. Makikita mong Napatingin ako doon sa rep namin. kahit ang pusa nila ay nagulat sa nangyari. Ayon kay Dre, ilan lang yun sa mga videong nakuna nila at nagsimula nga daw ang lahat ng pagpaparamdam nang magkaroon sila ng munting kasiyahan sa bahay nila noong January 8 lang ngayong taon para ipagdiwang ang kaarawan ng nanay ng partner niya. May konting inuman at kantahan noon, ngunit pagtapak ng alas 12 ng gabi, bigla na nga lang daw may nagbubukas ng lock ng pinto. Weh. Sa una ay hindi nila ito pinansin, ngunit nang maulit ito ng ilang beses, dito na nag-video ang partner niya. Huwag kang... Ay! Makikita mong Legit na legit to ah. kalak ang pinto nila at bigla-bigla na lang parang may humahampas sa pinto at makikita mong nawala ang pagkakalak nito. Hindi man fully latched ang pinto, pero kung walang gagalaw nun ay hindi naman mangyayari yun. Oo nga. Kung ganoon, masasabi mo bang may nagambala sila nung gabing yun at pinilit nitong makapasok sa bahay nila? Eto din ba Kaya lang, pag multo, dapat tatagos na lang sa pinto. Diba? ang may gawa ng mga Pwede aswang. sumunod na nangyari tulad ng handprints sa TV at kusang pagbukas ng pinto Ito, mahirap i-debunk. Itong rep. Wala akong makitang tali eh. ng ref nila? Was that the beginning of them being haunted? The kitchen. The kitchen. Sa videong ito ni Sita Person, pinuntahan siya ng kaibigan niya sa bahay nila and while she was preparing food for them, ito ang nangyari. Wow, harap-harapan yan. Nag-uusap lang ang dalawa sa simula. Possible kaya na pressure ng hangin. Kasi pagbukas ng rep, pumukas din siya eh. Baka hangin lang eh, pressure ng hangin. Pero hindi ganun eh. Kasi meron ako dito, pag dalawa yung pinto, pag binuksan ko yung isang pinto, bubukas din yung kabilang pinto eh. Kasi may pressure ng hangin. At pagtalikod ni Sita, pagbukas niya ng ref, Oh, sabay sakto din eh. bumukas ang isa sa mga overhead kitchen Pero creepy yan. cabinet Lalo kung mag-isa ka lang. niya. Nagkatinginan na lang ang dalawa at tila napatawa na lang dahil hindi sila makapaniwala sa nangyari. Although maaaring bumukas ang overhead cabinet dahil sa pagbukas niya ng ref, pero para kay Sita, may ibang presence silang nararamdaman sa kusina ng bahay niya. Ilang gabi matapos nang nangyari, tulog na ang lahat sa bahay. Another strange event Oh, happened. meron naman. Nang magising siya nung umaga, may notification na ang CCTV niya kung saan may na-detect itong movement sa kitchen. Patay. Nang panoorin niya ang footage, lalo siyang kinilabutan sa nakita niya. Ayaw ang CCTV sa loob ng bahay. Oh my God. Doon yung rep, di ba? Ay, Diyos ko. Nakita mo ba yon? Madilim at patay na ang ilaw sa bahay. Pero tignan ang ref. Out of nowhere, biglang may nagmanifest na puting figura sa harapan ng ref. At mabilis itong naglakad pa kanan hanggang sa mawala muli ito. Yari. Kung titignan mabuti, para nga itong babae na nakasuot ng puti at para itong tumagos sa dingding papunta sa kabilang kwarto. Hindi mo mapapansing naglalakad ito at bagkos ay para nga itong Lumulutang. nakalutang lang. So,
May multo nga ba talaga sa kitchen nila? Masasabi mo bang hindi coincidence ang nangyaring pagbukas ng cabinet matapos mong makita ang second video? Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Feeling ko pressure lang ng hangin. Hindi ko alam, paliwanag nyo. Comment nyo dyan sa baba. Di ba? Subscribe si Goosebump at napakaganda. Nag-enjoy ako. Nabitin nga ako kahit 30 minutes na, di ba? So, like, share, and subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Mag-comment lang kayo dyan sa baba. Mas maganda yan sa channel ko. Kahit murahin nyo ako. Okay na okay yan, di ba? So, ayun. Thank you sa panonood. At see you next video. Bye-bye. I love you all.